Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit Masakit, Nagparaya Ako Dahil Gusto Kong Magkaroon Ka ng Isang Bagong Mundong Bubuuin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ano ito? Bakit nandito tayo sa kwartong ito? Saka bakit pareho tayong nakahubad? Lasing na tayo kagabi. Oh. At hindi ko na rin kaya mag-drive, kaya kumuha na lang ako ng taxi para ihatid tayo sa pinakamalapit na hotel na ito. Ibiniling ko na rin sa guard ng resto bar ang mga kotse natin. Pero bakit nga ako nakahubad? Nasaan ang mga damit ko? You mean, nakalimutan mo na ang nangyari sa atin kagabi? We made love, Arman. Huwag mo ko lokohin. Lasing ako kagabi. Kaya wala akong kakayahan na gawin ang sinasabi mo. Oh, Arman, please. Gagawin kong lahat para sa'yo. Mahalin mo lang ako. Bitiwan mo ako, Bernadette! Wala akong nararamdaman para sa'yo. At kung pinlano mong lahat ng ito para mapilitan akong pakasalan ka, hindi yun mangyayari! You should not treat Bernadette like that. Pinagsamantalahan mo ang kahinaan niya. Kaya dapat napanagutan mo siya. Ma, please. Huwag kang maniwala sa isinumbong sa'yo ng babaeng yun. Lasing na lasing ako kagabi. Kaya wala akong kakayang gawin ang binibintang niya. Kaya walang nangyari sa amin, okay? Hindi siya iiyak ng iiyak kung hindi totoo ang sinasabi niya. And besides, isusumo ba niya ang sarili niya sa kahihiyan dahil lamang sa isang kasinungalingan? Basta wala akong dapat panagutan sa kanya, period.
I want you to marry her. I don't love her, Ma. Masasayang lang ang buhay ko sa kanya. Bernadette is a nice person. Nasa kanya ng lahat ang hinahanap na isang lalaki sa isang babae. Kaya matututunan mo rin siyang mahalin. Ma, tapusin na natin ang usapang ito. Wala rin naman itong patutunguhan. Anak, tumatanda na ako. Kailangan ko na makakatuwang sa jewelry business natin. At si Bernadette ang nakikita kong may potensyal para doon. One thing more. Gusto ko nang magkaapo. And Bernadette is the answer. Kung mapagbibigyan mo ang lahat ang gusto ko, mapapanatag na ang loob ko, anak. Ma, hindi madaling hinihiling mo sa akin. Isa pa, hindi pa ako nakaka-move on sa nangyari sa amin ni Christine. Siya pa rin ang mahal ko. At siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Pero iniwan ka na niya. At hindi na siya babalik. Kaya please, huwag mong sayangin ang panahon mo sa isang walang kwentang babaeng kagaya niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, bakit po parang nasa ospital tayo? Ano pong nangyari sa akin? Christine, bigla ka nga nahilo. Pagkatapos kitang maalalayang maupo sa bangko, nung magsuka ka ng magsuka, hindi na ako nagdalawang isip na isugod ka rito sa provincial hospital. Mainam na rin pala yung nadala kita dito Natuklasan sa mga test sa'yo na nagdadalang tao ka pala. Ako po? Buntis? Mahigit 3 buwan nang ipinagbubuntis mo, anak. Sabi nung obigayni na sumuri sa'yo. Kung ganun, naging pagtatalik namin ni Arman. Nung gabing yun, ay pinubaya ko sa kanya ang aking sarili. Anak, kuha ko lang masusunod. Gusto ko nang ipaalam kay Arman ang mga nangyayaring ito. Dahil kung mayroon ka mang dapat maging karamay sa mga sandaling ito, yun ay walang iba kundi siya. Itay, nakikiusap ako. Wag po ninyong ipapaalam kay Arman na lahat ng ito. Ipangako niyo po. Siya nga pala, anak. Dahil hindi rin ako mapanatag sa mga nangyayari sa iyo nitong huli, ikinuwento ko sa doktor na tumingin sa iyo ang nararanasan mong mga sintomas, gaya ng pamamanhid ng buo mong katawan at iba pa. Itinuro niya ako sa neurology department. Doon daw ako magtanong. Neurology department? Pero bakit daw po roon? Yun daw kasi mga sintomas na umaatake sa'yo. Kako nga, para mas maunawaan natin ang sakit na yun, kailangan mo talagang magpatingin sa mga ekspertong doktor dito. Huwag na po, Itay. Tiyak na magastos po ang pagpapakonsulta. Wala naman po tayong gagastusin para sa proseso. Hindi pwedeng baliwalain ang kalagayan mo, anak. Lalo pat may isang buhay na pumipintig sa iyo sinapupunan. Kung kailangan isang lakon, titulo ng lupa't bahay natin, iyon ang gagawin ko. Ma, anong nangyari sa'yo? Bakit kayo sinugod dito sa ospital? Tumaas kasi yung blood pressure ko. Nahilo ako at bumagsak. Buti na lang eksaktong padating si Bernadette kaya naisugod agad niya ako rito sa ospital. Kalalabas lang niya papuntang nurse station para i-check yung mga iinumin kong gamot ngayon. Salamat naman. Kumusta na ang pakiramdam niyo ngayon? I'm still dizzy. Mataas pa rin ang presyon ko. Kakukuha lang uli nila ng aking BP. So, hindi pa kayo makakauwi. Pabababain muna nilang presyon ng dugo niyo.
Ang ganitong sitwasyon ang isa pang dahilan kung bakit gusto kong makasal kayo ni Bernadette. Ma, Para hindi na ako nag-iisa sa bahay at sa mga transaksyon ko sa negosyo. pagtatalunan na naman ba natin yan? If you want me to live longer, then marry Bernadette. Bakit kailangan lagi akong walang option sa mga gusto mong mangyari sa buhay ko? Because I'm your mother. Ma, And I know what is best for you. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. You can't do this to me, Arman! Nung unang gabi pa lang nakasal natin, nilayasan mo na ako! Ngayon, mahigit 1 taon na tayo mag-asawa, panawan mo pa rin ako! madedestino ako sa Davao. May mga tuloy kaming gagawin doon. Bakit pati yung pinakikailaman mo? Asawa mo ako, kaya may karapatan ako mag-demand ng gusto ko! Baka nakakalimutan mo. Pinakasalan lang kita dahil ayokong lumalang kalagayan ni Mama. Kaya huwag kang umastang kaya mo kung hawakan sa leeg. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bitiwan mo ko. Diyan ka na nga. Baka mahuli pa ako sa flight ko dahil sa kadataktak mo. Arman! Arman, bumalik ka rito! Arman! Ang hirap talaga ng kalagayan mo. Nakakamkam mo nga ang mga alahas at pera ng matanda. Butata ka naman sa asawa mo. Galing mo rin mang asa rin, no? Baka gusto mong hindi na kita siputin dito. Mabuti pa, ganito na lang. Habang sinisimut natin ang kayamanan ng asawa mo at ng nanay niya, di magpakaligaya tayo. Ang ibig mong sabihin? Total pareho naman ang likaw ng mga bituka natin eh. Di, you and me against the world. Alam mo yun? Pwede ba, Roger? Huwag mo akong demonyohin. Hindi kita gusto, okay? Promise. Magugustuhan mo rin ako pagkatapos ng gabing ito. Kayang-kaya kong ibigay sa iyong hinahanap mo. Kayang-kaya ko. Roger naman, huwag nga. Matagal na ako nang gigigil sa iyo, Bernadette. Matagal ko nang gusto ng kinangkatawan mo. Roger. Ha? Bakit para nangalahati ang i-deliver ko mga alahas? Nawawala yung may mahalagang hiyas at mamahaling kwintas at pulseras. Wala naman ako ibang pinagkakatiwalaan ng mga ito kundi si Bernadette. Oh my God! Ito palang isang kaha. Wala na ring laman. Oh, hi! Ma? Gabi na. Bakit gising ka pa? Hinihintay talaga kitang umuwi, Bernadette. Itatanong ko kasi sa iyo kung nasaan yung mga alahas na i-deliver ko sana bukas sa isa kong customer. Bayad na ang kalahati ng mga iyon. And not only that, bakit wala na rin laman yung isang kahako ng mga alahas? Huh?
Sa pagkakadestino sa Davao, sino ang hindi inaasahang makikita roon ni Arman? Sa pagkawala ng mga alahas ni Consuelo, aamin kaya si Bernadette? Hanggang saan hahantong ang pakikipagrelasyon niya kay Roger? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Dante Castro, Dionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit Amor, at si Vilma Bromeo sa papel na Christine. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barnum at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas